kung paano ang isang public official ay tumupad ng kanyang tungkulin dahil sa pinagtiwalaan ng mga tao para sila ay paglingkuran. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa. Sir, wala po bang pressure? Nothing is changing. Nothing has changed. Nothing has changed. Talaga lang ha, nothing has changed daw po. Inspection, mabot po kami ng halos 2 hours doon. Tapos ay hindi talaga po nila kami pinapayagan dahil nga po suspected po nila na papunta kaming rally. Mahiya naman ho kayo. Yan, Huwag totoo. niyo hong pigilan ang ating mga kababayan na maglabas ng hinaing para sa ating gobyerno. Karapatan po namin yan. Yan, Huwag totoo po ninyo naman. silang pipigilan. Hindi porke papunta ng rally, iho-hold na ninyo. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Kita nyo na, halos totoo ho ang nangyayari sa paghaharang at lalo na kawawa ho yung mga driver kung mamalasin i-impound pa. Yan ho yung mga na babalita. At dahil sa kanilang kagustuhan makarating dito sa peaceful rally sa EDSA, ay gumawa na lang ho ng paraan itong ating mga kababayan na taga-South. Galing ho Batangas, hinarang ho sila at tumawag pa raw ho ng LTO. Ang masaklap pa dito mga kasama, tinikita na. Tinikitan pa yung mga driver. Hindi ho tayo nag-iimbento rito. Mayroon hong in-interview dito na talaga namang magpapatunay na sila ho ay hinarang. So, pero bago natin talakayin lahat at pasadahan, naku, ito pa. Mukhang si Boboy ay talagang tuluyan. Gagawin daw ang kanyang trabaho, talaga ba? Hindi ka na nagpatinag, talaga ba? Gawin mo! Mamaya may video tayo. In-interview siya. Gagawin lang daw yung kanyang trabaho. Talaga ba? Ilang milyon na ho ang nagpapakita sa EDSA. Wow, tapang ng mama. At ngayon, may bali-balita na itong si Bunuan, state witness na ho, aray ko. Kawawa ho, si Balulong, ikakanta na ata. Alamin natin maya-maya yan Bago tayo rumekta, andyan po yung join button, pumindot na. At sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout segment natin, hindi tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo nababati. Alright, ito pasok natin. Ito ho yung pahayag ng isang miyembro ng INC na nakakagigil mga kasama. Sa kagustuhan lang ho nila na maka-attend sa peaceful rally na gaganapin. Gumawa na ho ng paraan yung mga durobo. Ay siguro inutusan na ho, naharangin. At hindi lang ho yan nababalita dyan sa Batangas pati yung Cavitex. Ilan ho ang nakita at nabidyohan pa ng mga miyembro na hinarang sila. Alamin natin to. Madaling araw po. Sir, pakwento, naharang daw kayo kanina dito sa Batangas? Apo. Maynila. Pakwento. So ayun po, galing po kami sa Balete exit. Pagpasok po namin ng Balete exit, hinarang na po kami kasi 3 van po kami. Then tumawag po sila na nakaharang po yung mga pulis. Then tumawag sila ng LTO. So nagantay kami doon ng matagal. Then upon inspection, mabot po kami ng halos 2 hours doon. Tapos ay hindi talaga po nila kami pinapayagan dahil nga po suspected po nila na papunta kaming rally. Pero po iba yung dahilan naming sinasabi kasi nga po hindi talaga kami papayagan pag sinabi namin papunta kami sa rally. So ayun po, talagang hindi kami pinayagan hanggang sa nakauwi na po kami. Pinauwi na po kami at hinatid po kami ng van. Tapos po tinikita nila yung van kasi nga po ay parang ginawa na nila ng butas para po hindi kami matuloy kasi nga po talagang
iniisip nila na papunta kami sa rally. So, ayun po, nagkaroon ng ticket yung mga van na sinakyan namin hanggang sa, na-impound pa yata po. So, kaya po kami nakarating dito dahil po ay nagdala na lang po kami ng sasakyan para nga po makipagkaisa sa aktibidad. Sige sir, ilang ban yung kaninang nahara? Bali, 3 po. Isa hong patunay yan at dito sa isang magaling na vlogger, credit sa kanyang video, isa ho nagpatunay na talaga ho may hinaharang. Bakit ho naman yung hinaharang? Ganyan na ho ba kayo talaga kadesperado na pigilan ang lumalabas na membro at talaga namang nagpapatunay na wala naman talagang dapat ikaso kay Senador Marcoleta na kung tinatawag nila ay plunder. Paulit-ulit tayo sa plunder na yan. Pinaliwanag na ho yan. Hindi naman ho plunder yan. O isang tema o isang gawain na panggigipit. O alamin natin dito. Meron dito pagpapaliwanag Alamin natin na at nagbabala na rin ho doon sa mga kapatid na bababa. Oo, ito sa kanyang pahayag. Papunta po ngayon sa EDSA People Power Monument. Meron po kaming mahalagang ibabahagi sa inyo at dito dapat ay magpakatalino po tayo. Tama. Batay po sa ating source, meron pong mga checkpoint na ikinalat ngayon sa iba't ibang dako sa mga kalsadang papunta po sa People Power Monument. Kapag ka po ang sasakyan ninyo ay nalaman ng mga checkpoint na yan na papunta kayo sa EDSA People Power Monument, kayo po ay haharangin nila, iho-hold po nila kayo. Hindi po nila kayo papatuloyin sa pagbiyahe o di kaya ay pababalikin po ang inyong sasakyan patungo po sa kanya-kanya ninyong lugar para lamang mapigilan po kayo na makapunta sa EDSA People Power Monument. Ito po ang ilan sa mga nakuha nating mensahe sa ating source. Dito po ay makikita natin, ang sabi dito, good morning po. As per sa mga traffic enforcer dito sa Cavite, Bacoor, may checkpoint para sa mga papunta ng rally. Longos area, Bacoor, Cavite. Baka pwedeng ipaalam sa mga galing Cavite. Iwasan yung Longos area. Isa pa po, eto. Advice lang mga bro, dami ng kalat na LTO, MMDA, pinapara lahat ng van. Pinipigilan nila mga papunta ng rally at hinahanapan ng butas kapag may mga sakay na INC mga van. Ayan, sa C5, mga bro, punta ng Lanuza Street, andun sila. Malamang inaabangan mga service ng INC. Mga sir, mga kababayan, mga kapatid, magpakatalino tayo. Alam na ninyo ang gagawin para hindi kayo mapigilan ng mga yan. Doon naman sa mga kinauukulan, mga sir, mga ma'am, may permit po ang pagtitipon ngayon ng mamamayang Pilipino sa People Power Monument dito sa EDSA. Tama po. Actually ho, meron na hong hawak-hawak na permit at nabalita na ho yan na nabigyan na ho ng permit. Pagkakaalam ho natin 3 araw ang permit na naibigay na. So doon naman sa mga pumipigil, ang kakapal ho ng pagmumukha nyo. Sumusunod ho kayo sa mga durobong leader. Hindi na ho kayo naawa. Doon sa mga ninanakawan ng tax, harap-harapang ninanakawan para ipamigay lang doon sa maletagang. Diba? Kung ang utos sa inyo ay hulihin at gipitin itong mga dadalo sa rally, mahiya naman ho kayo sa sarili nyo. Parang kinunsinti nyo na ang kasamaan sa buhay nyo. Diba? So pakatalino ho ang pahayag at impormasyon na ito para doon sa mga dadalo at na gusto makiisa dito sa ginagawang peaceful rally. Sa mga dadalo, pakatalino kayo. Yan ang pahayag. Diba? Kung alam nyo na meron namang mga durobo na nangaharang, di alam nyo na kung saan kayo dadaan. Siyempre, di ba? Minsan kasi nakita nila ban ng sinasakyan. Pag wala halimbawa kung wala namang ban, gamit muna motorsiklo. Di ba? Alam nga naman harangin pa motorsiklo.
Mahiya naman ho kayo. Yan, Huwag totoo. niyo hong pigilan ang ating mga kababayan na maglabas ng hinaing para sa ating gobyerno. Karapatan po namin yan. Yan, Huwag po totoo ninyo naman. silang pipigilan. Hindi porke papunta ng rally, iho-hold na ninyo. Hindi porke malalaman ninyo mga iglesia ni Kristo ang sakay, pababalikin ninyo. Mahiya naman ho kayo. Legal po yung isasagawang pagtitipon ngayon. Pabayaan po ninyo sila. Wala naman hong binabanggit at wala hong binubuong hindi maganda, kundi ho maghayag lang ho ng saloobin at hindi ho manggugulo. Pakatandaan ho ng mga dorobo. Wala hong kaguluhan at wala hong iniimbento at binubuong gano mga usapin. Andito lang sila para suportahan si Senador Marcoleta na talaga namang ginigipit ng isang mama, dalawang mama, tatlong mama o kung ilang-ilan sila nagigipit para dito sa gagawing trial ni Bibi Sara at para pagtakpan ang mga nauusapang pandudorobo sa flood control. 'Di ba? 'Yun ang kanilang pakay eh. Kaya nila mabilis kasuhan o pakasuhan si Senador Marcoleta. Ngayon, punta tayo doon sa mga, eto, baka pigilan na naman nila to, sa ganyo. Ilang kaso yan baka pigilan pa rin yan. Eto nakikita nyo, hindi ko alam kung saan location ito. Huwag na natin alamin. Baka maharang na naman. Expected natin milyon ho ang dadalo. Lalong-lalo na ho may permit. Isipin nyo yan yan sigurado yan, expressway yan. Pero hindi na natin babanggitin kung north or south, di ba? Tama nga naman. Lipat tayo. Hindi, meron pa pala. Ito nga usapin kay Senador Marcoleta. Kaya ho ang mga kapatid ay lumabas dahil ito ang kanilang mga opinion. At Kung ano paniniwala. po yung nasa Constitution, yung po yung sundin natin. Kung sino po yung dapat na parusahan po. Yun. Hindi yung gagawa natin ng kaso na wala naman pong kaso. So yung mga dapat na bigyan natin ng parusa, yung po yung bigyan natin ng parusa. Kasi ang kawawa po, mga mamamayang Pilipino. Tinutukoy yung kaso tungkol ito kay Senator Dante Marcoleta. Yes po. Kagaya po nung sinabi nung po namin spokesperson, yun po ay donasyon ng pribado. So bakit po yun ikakaso kung donasyon po yun at hindi po galing sa kaban ng bayan? Buti pa itong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Alam yun nangyayari. Hindi ko alam doon sa mga dorobo, kahit alam na yung nangyayari, binabaluktot pa rin. Kahit tuwid na, gusto pa rin baluktutin. Di ba? Buti at pasalamat tayo. Andito yung mga kapatid. Talagang lumalaban para ilabas din ang katotohanan. Di ba? Andyan sila para suportahan si Senador Marcoleta. Ang mga kailangan pong kasuhan, yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Yun, Bakit po tumpak. yung mga inosente po ang kinakasuhan? Kaya, ang stand po namin, don't bend the law. Wala naman po Yun. kaming sinasabi na wag kasuhan, wag ikulong, pero dapat doon po tayo sa tama. Pangalawang araw niyo na po ba ito? Nandito rin kayo pa? Opo. So kung ano man po ang iutos sa amin, susunod po kami. Kung hanggang kailan po kami, masaya po kami na pinaglalaban po namin yung tama. Ang gusto lang naman po namin maging fair po sana yung gobyerno. Siyempre, hindi lang naman po si Senator Marcoleta yung at saka wala naman pong nilabag na si Senator Marcoleta. Sinabi naman po ng COMELEC na walang paglabag si Senator Marcoleta dun sa inaano nilang kaso. Yun po. Yung corruption ba, hindi naman talaga maganda yung ginawa nila eh. Kailangan maging honest lang. Kailangan natin yung katotohanan, na lalabas at lalabas ang katotohanan na mali yung ginagawa. Diba? Dapat ayusin nila para hindi tayo magkaganito, hindi tayo Totoo naman. magka-protest. Kasi mali ang ginagawa nila eh. Imbis yung katotohanan ang lalabas, hindi nila inaayos. Binabaliktad nila eh. Totoo po. Ano naman masabi niyo yung kay Senator Dante Marcoleta? Ay kay Sir Dante Marcoleta. Sa bagay, totoo naman yun. Kasi yung katotohanan, ilalabas niya lang ba yung katotohanan? Yung complaints laban si Senator Marcoleta
na plunder daw yung tungkol sa... Hindi, kasi hindi naman niya hiningi, yun, hindi naman tawag doon plunder eh. Kusa nilang binigay yan kay Totoo. Senator Marcolita. Kaya hindi dapat nilang gano'n na plunder. Hindi plunder yun. Sa tingin niyo walang mali? Walang mali doon. Kasi hindi naman siya nangingi eh. Binigay sa kanya yung kusa. Kaya gano'n. Dapat wag tayo basta laki na kasi ng mali-maleta na yan eh. Yan, Lalabas ba yan yan, kung hindi yan. totoo? Ang baho, sumisingaw talaga. O, pag mayroon. Pero pag wala kang ginawa, malinis. Malinis. Hindi yung Saka ganun. pinag-iisipan Ayoko nila lang, ng pandodorobo si Senador Marcoleta. Malaki ho ang takot niya sa taas. Hindi ho gagawa ng kung ano-anong mandodorobo sa kaban ng bayan. Never niyang isipin yan. 'Di ba? Oh, alam niya pinakapunot dulo, 'di ba? Pagtakpan ng flood control. Siya lang at sila yung mga gustong malitis yung mga dorobo. Kaya kaya maingay si Senador Marcoleta kasi ayaw niya ng mga ganyan. Kawawa ho kasi ang taong bayan pag nanakawan at still andyan pa yung mga dorobo at tuluyang nanakawan ng sambayan ng Pilipino. Mabuti pa yung mga miyembro nakakaintindi. Paano yung mga iba? Yung mga dorobo. Halataan na, huli na, ayaw pa rin mamamin. At lalaban pa talaga, di umano. Ngayon, eto, magkaalaman tayo. Ang sabi ng mama, sabi niya tuloy daw ang kaso, aba. Tuloy siya sabi natin, sige, alamin natin to. Reaction lang dun sa rally po na ginagawa ngayon ng INC in support ng Senador natin Marcoleta. They were saying po na tila ginigipit daw po ang senador at selective justice daw po. Hindi po selective. Positive. Hindi pa ba selective yun? Paano yung dalawang senador? Nauna pa si Senador Marcoleta. Yung hinug na, hindi pa raw selective yun. Lumipas na yung ilang linggo, hindi sana. Di ba? At nagtatanong lang din ho kami. Oo, mas nauna pang banggitin yung pangalan ni Balulong, hanggang ngayon wala pa rin ho. Hindi pa rin selective yun. Tatanong lang ho It's not selective justice. Sir, ano pong masasabi ninyo doon sa premise nung protests ngayon ng Iglesia ni Cristo? Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman. You don't... Senator Marcoleta, ipupush nyo pa rin natin to, sir. Wala po bang pressure? Nothing is changing. Nothing has changed. Nothing has changed. Talaga lang nothing has changed daw po. Ibig sabihin, itutuloy. Yun ang kanyang pahayag. Wala ho tayong magagawa kung itutuloy. Maghihintay na lang ho tayo kung ano yung susunod na kabanata. Pero ang alam natin, ang susunod na kabanata, so nothing has changed ang kanyang paliwanag. Wala naman tayong magagawa doon. Sabi ni Aling Ledesma, tuloy ang nothing has changed. Sir, ang paulit-ulit na sinasabi nila ay clear na siya ng COMELEC. Nothing has changed. We will file. Wala nagbabago. Siguro may This mensahe. has not changed anything. Sir, siguro may mensahe po kayo sa mga Wala akong mensahe. Basta sa akin lang, we will do our job. Gagawin namin ang trabaho. Sir, yung sa mga contractors, pwede nyo na ba silang pangalanan? Sino yung mga involved? Malalaman nyo naman lahat yan. So when the cases are filed, malalaman. We will inform the public. Ibig sabihin, tuloy pag na-file na raw yung kaso. So anyway, yun ang kanyang mensahe. Pero, ang nakakagulat dito, state witness na ngayon. Sino? Ang bagong bahayag. Sabi rito, mga testimonya ni ex-DPWH Bunuan gagamitin ng ombudsman laban. Versus, kailan? Sino ba versus niyan? Alamin natin para malaman natin kung kanino yung versus. Sino ba yung versus nito? Tuloy. Pinaliwanag ng Ombudsman kung bakit state witness na ngayon si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan.
Gagamitin umano ang mga testimonya niya para sa binubuong kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nako, ayun na. Kanino raw? Totoo kaya? Ako, ay nagtatanong lang ako. Totoo kaya yung itong si Bunuan o yung dating secretary ng DPWH na kinasuhan gagamitin laban kay Balulong. Ang problema, ito nakakapagtaka. Baka mamaya, ginawang state witness, yung playbook, sa dulo ng teleserye, absuelto at wala na rin kaso. Nakukuha nyo ba? Bakit yung dating kinasuhan na DE, yung nagbalik ng ilang milyon? 100 million ba yun? 115 million? At naging state witness. Ilan huy sila? 3. 3 o 4 kung hindi tayo nagkakamali. Ginawang state witness. Itinuro ang Revilla. Pagdating ng mga ilang araw, ilang buwan, yung 3, malaya, wala na hong kaso. Ngayon, nakakatakot. Bakit? Ito ho ngayon, sabi, gagawing state witness. Ang tanong, hanggang kailan? Tapos, hanggang kailan ho magkakanta at magbibigay ng ebidensya, baka susunod, wala na namang kaso. Ang lalong nakakatakot pa, baka mamaya, kung tuloy ang kaso, biglang na-dismiss ang kaso labang kay Lulong ba? Lulong ba? Lulong. Doon, grabe, ano? Ay, alamin natin, Oo, sigurado si Congressman Libiste, alam yan, yung mga bagay-bagay na yan. At hindi siya papayag na walang mangyari. Si Secretary Bonoan sa Blue Ribbon Committee hearing noong January, dinanay niya na may kaalaman siya tungkol sa korupsyon sa DPWH. Ngunit ginagawa siyang state witness ngayon dahil umano'y nagpadala ng sulat ang kanyang abogado na willing na siya na magbigay ng karagdagang impormasyon. Kung sa pag-usad po ng investigasyon, lalo na sa panig po ng Senado, kasi medyo mas mahaba-haba ang naging investigasyon ng Senado ukol po dito, ano pa ba po yung mga nananatiling mga katanungan, kumbaga nabitin kayo, ano pa bang mga question kaugnay dito po sa anomalya sa flood control ang dapat pang matutukan, maimbestigahan at nang lumabas po ang katotohanan? Unang-una, pwede kong bigyan itong sagot na hindi din matatanggi ng mga nasa administrasyon. Na nung nagpakita si Secretary Bonoan sa Blue Ribbon Committee hearing noong January, dinanay niya na may kaalaman siya tungkol sa korupsyon sa DPWH. Ngunit ginagawa siyang state witness ngayon dahil umano'y nagpadala ng sulat ang kanyang abogado na willing na siya na magbigay ng karagdagang impormasyon. That's good news, at least insofar as we will learn more about the corruption in DPWH. Pero sana hindi pagtatakpan kung anuman ang kaalaman ni Secretary Bonoan at mabuti kung isiwalat ang kanyang mga ibinahaging impormasyon sa public hearings ng Blue Ribbon o ng Kongreso. Opo, kung tatanggapin nga at kung ito'y matutuloy na nga na magiging state witness po ang kalihim, ibig sabihin may mas mataas pa sa kanya na talagang mastermind po dito at hindi mas mababa po sa kanya at marami po ba sila sa tingin niyo po, Congressman? Exactly. And I think inamin ng Assistant Ombudsman kanina na kaya ginawang state witness si Secretary Bonoan dahil ituturo daw niya si dating Speaker Martin Romualdez. Ayun na. Dito tayo magkakaalaman. Ituturo daw. Kaya pala nai-stress na itong si Balulong. Iba na ho ang itsura. Dati medyo chubby-chubby. Ngayon parang lumalapak yung at matamlay. Nakita niyo ba si Balulong? Lumabas yan sa Leyte, parang meron siyang interview. Doon nagpo-interview ang mama. Pero sa usapin ng flood control at mali-maleta, ayaw magpa-interview. O ay walang
direct knowledge tungkol sa mga nangyaring umano'y anomalya sa flood control sa 19th Congress. Pero siguro kung bibigyan din ng pagkakataon ang ibang mga ituturo ni Secretary Bonoan, meron din silang iba pang mga ituturo. Kaya mabuti na tinatalakay ang mga isyung ito para sila-sila na lang ang magturuan at tayong mga mamamayan ay manood na lang. Opo. Kung magandang gabi po, si Jade po ito. Yung pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Bonoan, ito ho ba ay may kaugnay rin po? Makakatulong rin ho ba ito doon sa mga, yung sinasabi po ninyo, yung inilabas pong Cabral files, ito ba'y galing mismo doon sa DPWH, sa ilalim po ng kanyang pamumuno? Magandang tanong po yan. Nakasulat po sa Cabral Files na ang mga insertions ng mga kongresista at senador at iba pang mga opisyal ng gobyerno ay mga handwritten instructions galing kay Secretary Manny Bonoan. Nakakalungkot na hindi na maipaliwanag ni dating Undersecretary Cabral ang kanyang files, ngunit at least nandito si Secretary Bonoan para maipaliwanag ang kanyang files. Nabasa ko din na ang dahilan din na gagawing state witness si Secretary Bonoan ay essential ang kanyang testimonya para sa kaso laban sa mga dati at kasalukuyang senador. Ngunit mahinto ko lang muna ang usapin kay Bonoan at kay Balulong. Lipat tayo dito kasi si Senador Marcoleta ho ay nasa ngayon nasa tawag dito White Plains at nagbibigay ho ng kanyang pahayag. Ang iba po ay mga tao. Ang iba po ay hindi ko man kakilala, ngunit nagpahayag po sila ng pagsuporta at pagmamahal sa ating bansa at sa ginagawa natin ngayon. Hindi na nga po sana ako pupunta dito. Kasi baka akalain po nung iba, ako pa po yung nag-i-instigate, hindi po. Ang palagi ko pong ginagawa, kagaya ng palagi kong sinasabi, ay kailangan maipakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Tama! Gusto ko pong gamitin ang aking sarili na isang mabuting halimbawa kung paano ang isang public official ay tumupad ng kanyang tungkulin dahil sa pinagtiwalaan ng mga tao para sila ay paglingkuran. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa. Idol, siyempre idol eh. Alam nyo bakit sinuportahan natin si Senador Marcoleta? Bakit? Siya lang ho ang talaga bukod tangi na naging lumaban sa mga dorobo. At nung panahon pa ng kanyang pagkakongresista, congressman, siya rin ang kaisa-isang senador na tumayo at ipagtanggol si BP Sara. Kaya mahal natin siya eh. Pangalawang araw na po ito, ngunit hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Kung magagawa ko lang, napuntahan ko kayong isa-isa para yakapin ko kayo. Gagawin ko po. Salamat po, Senador. Naisip ko nga, magdadala na lang ako ng hopya. Yan.
Hopya! 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 Pero nung makita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya, hindi magkakasa sa inyo. Bakit nilulunod ang pag-iimbestiga sa flood control scam? Bakit si Marcoleta ang ikukulong, kayo ang mandarambol? Yan! Diba? Ang dami ho napapaluha, ah. Tingnan nyo. Meron po akong babasahin sa inyo. Alam nyo na po ito, pero kailangan pong alam ko uli sa inyo para maitatak po sa ating puso. Ang babasahin ko po sa inyo ay yung pambungad o yung preambulo ng ating saligang Ayun. batas. Kabisado nyo pa ba yung preamble, mga kasama? Ito po ang kauna-unahan, ito ang pambungad, ito yung panimula. Kung tawagin natin sa English ay preamble. Preamble. We, the sovereign Philippine Ito po people, ang imploring aid of sama-samang Maldigan. isinulat ng bawat isang Pilipino noong ang ating saligang batas ay ating pinagtibay. Babasahin ko po. Kami, Tagalog, ang mga Tagalog. pangyayaring sambayanang Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin Yun! at mga lunggatiin. Magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa. Tama po. Mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyong ito. Mga kababayan, ito po ang Kung batayan. nakukuha nyo lang ho kung ano yung nilalaman ng preamble, tiyak, malaki ang meaning niyan. At doon sa nakakaintindi, oo, alam nyo na po ang ibig sabihin niyan. Kaya kung umabot ka sa ating video nito, ako maglalambing, paki-like, share nyo yung video natin. At syempre, huwag nyo kalimutan, i-subscribe si Mang Banat. O, kilala nyo si Mang Banat? Oo, magaling ho ito. Kaya, lagi ko siyang nire-recommenda sa inyo na paki-subscribe nyo at tulungan natin. Ayan yung kanyang YouTube channel. Ayan. Medyo, dagdagan pa natin ha. At kung kayo naman ho ay nanonood na sa kanya, mag-komento ho kayo sa kanya. At syempre, dito tayo sa shoutout segment natin ha. Hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakapag-shoutout ha. Shoutout kay Ma'am Castinug GC, shoutout po sa iyo. Marites Mando, shoutout po. Dudong D5, shoutout po sa iyo. Marilyn Ilagan, shoutout po. Charito Bahado, shoutout po. Wolfane Ronkin, shoutout po sa inyo. John Jimenez, shoutout po sa inyo. Billy Abaya, shoutout po. Jimmy Howe, shoutout po sa inyo. Eve 9403, shoutout po sa iyo. Inday George Ruiz, shoutout po sa iyo. Darren Channel, shoutout po sa iyo. Mary Ann De Leon, shoutout po. Danilo Asyong, shoutout po sa iyo. Yata Move Games, shoutout po. Edas, shoutout po sa inyo. Fidel Bokbok, shoutout po sa iyo. Torig Bitoy,
Shoutout po sa iyo. Ali Roa. Shoutout po, si Ma'am Damanusan. Shoutout po sa iyo. Malu, The Survival Mix Vlog. Shoutout po sa inyo. Johanna Miranda. J. Morales. Shoutout po sa inyo. June Cipriano. Shoutout po. Ron Falero. Catherine Gutierrez. Shoutout po sa inyo. Sally Pasigueño. Shoutout po sa iyo. Merson Brandes. Shoutout po. Cellphone 8074. Shoutout po sa iyo. Lanio Mandam. Shoutout po. Ichi Brinto. Shoutout po sa iyo. Will Molig. Shoutout po sa iyo. Jesus La Madrid. Shoutout po. Dante Hain. Shoutout po. Bert Legaspi. Shoutout po sa iyo. Burma Bechabol. Shoutout po. Gina Aguirre. Shoutout po. Inday George Ruiz muli. Shoutout po sa iyo. Johnny Boy. Shoutout po. Marites. iPhone Hack. Shoutout po sa iyo. Jeng Almete. Jongil. Shoutout po sa inyo. Jeng Almete ulit. Shoutout po sa inyo. Isagani Garcia. Shoutout po sa iyo. Matilde Salcedo. Shoutout po. Paparts Solion, shoutout po sa inyo. Benvenido Dulcena. Dulucena, shoutout po sa inyo. Renka, shoutout po sa iyo. Marupok ka girl, shoutout po sa iyo. Kaya kung umabot ka sa ating video na yan, ako ho ay maglalambing naman. Like and share ang video natin hanggang sa muli. Bye-bye!